Ang pangalan ko ay Elian, 25 taong gulang, at tubong barangay San Roque Alto, isang liblib na lugar sa silangang bahagi ng Samar. Sa amin, iisa lang ang sentro ng buhay, ang lumang simbahan sa Burol. Dito ginaganap ang lahat, binyag, kasal, lamay, at minsan pati pulong barangay. Bata pa lang ako, sinanay na akong magsimba tuwing linggo. Hindi dahil relihiyoso ako, kundi dahil iyon ang inaasahan sa bawat taga rito. Tahimik ang simbahan sa umaga, pero may kakaiba itong presensya. Hindi mo maipaliwanag, pero ramdam mong may nakatingin kahit wala namang tao. Maraming nagsasabing imahinasyon lang iyon, lalo na ng mga bata. Pero habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na may hindi tama sa lugar na iyon. Parang may mga lihim na pilit ikinukubli ng mga dingding nito. First year high school ako noon. May project kami sa physical education. Isang sayaw na kailangang i-practice sa Sabado. Sa simbahan, napagkasunduan ng practice dahil maluwag at tahimik. Gaya ng nakasanayan, ako ang nauna. Sanay na akong maghintay. Sa klase man o sa kahit anong gawain. Pagdating ko roon, wala pa ang mga kaklase ko. Naglakad-lakad muna ako sa likod ng simbahan kung saan maraming puno at tanim. Doon ako naupo sa ilalim ng isang akasya habang pinagmamasdan ng lumang pader na unti-unti nang kinakain ng lumot. Tahimik ang paligid. Walang hangin, walang ibon, hanggang sa may tumawag sa pangalan ko. Elian. Paglingon ko, may isang matandang lalaking nakatayo ilang hakbang mula sa akin. Maputi ang suot niya, parang sutana ng pari. Hindi ko siya kilala, pero bakit alam niya ang pangalan ko? Ngumiti siya at tinuro ang lupa sa harap niya. May iniwan ako riyan, sabi niya. Hukayin mo. Hindi ako nagtanong. Parang may humila sa katawan ko para sumunod. Kumuha ako ng matibay na sanga at nagsimulang maghukay. Tahimik lang siyang nakatingin. Walang emosyon. Makalipas ang ilang minuto, may tumama sa matigas na bagay. Isang kahon. Pagtingala ko sa kanya, mas malapad ang ngiti niya. Hinaplos niya ang ulo ko at biglang uminit ang buong katawan ko. Dalhin mo sa pari, bulong niya. Pagkurap ko, wala na siya. Bit-bit ng kahon, pumasok ako sa simbahan. Hindi ko alam kung paano, pero alam ko kung saan pupunta. Diretso akong kumatok sa silid ng kura paroko, si Father Manuel. Nang makita niya ang kahon, namutla siya. Nanginig ang kamay niya habang hinahawakan iyon. Halos maiyak siya. Matagal na naming hinahanap ito, sabi niya. Mahigit 30 taon. May ipinakita siyang lumang litrato. Laking gulat ko nang makita ang mukha roon. Ang lalaking nakausap ko. Dating pari raw iyon ng simbahan. Namatay ng biglaan. May tinago raw siyang mga sagradong gamit na hindi na nila nahanap. Baka ikaw ang pinili, sabi ni Father Manuel. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Mula noon, naging volunteer ako sa simbahan. Mas madalas akong naroon kaysa sa bahay. At doon ko siya unang muling nakita. Nakatayo siya sa hanay ng mga puno sa gilid ng simbahan. Nakasuot pa rin ng puting sutana. Nakangiti, kumakaway, akala ko guni-guni lang. Pero tuwing linggo, naroon siya. Hindi siya lumalapit, palaging nakatingin lang, palaging nakangiti. Sinabi ko sa sarili kong baka epekto lang ng pagod. Pero may mga bata ring nagsimulang umiyak sa tuwing nakatingin sa direksyon ng mga puno. May lalaki raw, sabi nila. Nakatingin. Napansin ko ring may mga rebultong tila sumusunod ang mata. Lalo na kapag mag-isa ka. Sa likod ng simbahan, may mga santong nakaimbak, yung mga sira o lumana. Isang gabi, narinig naming may kumakalansing. Nang silipin namin, nagbago ang pwesto ng ilang rebulto. Wala namang bakas ng tao. Kinabukasan, may batang nagsabing gumalaw raw ang isang santo. Pinagalitan siya ng matatanda. Pero,
Alam kong hindi siya nagsisinungaling. Isang hapon, tumawag sa akin ang nanay ko habang nasa simbahan siya. Pero sa linya, rinig ko ang sigawan, ambulansya at iyakan. "Nasaan ka?" tanong ko. "Nasa simbahan," sagot niya. "Tahimik dito." Kinilabutan ako. Ilang oras ang lumipas na aksidente ang sinasakyan niyang tricycle. Nakaligtas siya, pero ilang minuto lang ang pagitan. Simula noon, naniwala na akong ang simbahan ay hindi lang lugar ng dasal. Isa rin itong tagapagbabala. May isang empleyada sa simbahan, si Marites. Kilala siya sa pagiging masungit, lalo na sa mahihirap. Isang araw, binastos niya ang isang ginang na magpapabinyag sana ng anak. Tahimik lang ang ginang. Tumingin lang siya kay Marites. Matagal, pag-alis ng babae, biglang nanahimik ang buong opisina. May batang nagsimulang umiyak at nagturo sa kisame. "May itim!" sabi niya. Kinabukasan, nagsimulang masira ang mga gamit sa simbahan. May mga tindera sa labas ng simbahan ang nagsabing may nakikita raw silang mga anino na gumagapang sa pader tuwing gabi. May ilan pang nagsabing may naririnig silang bulungan. Isang gabi, nakita raw ni Father Manuel ang maraming aninong sabay-sabay na pumasok sa simbahan. Pagkatapos noon, nagkasunod-sunod ang kamalasan. Parang may naniningil. Ng isang linggo, nag-public apology si Marites. Payat na siya. Nanginginig ang boses. "Humihingi po ako ng tawad, sabi niya. Pagkatapos ng linggong iyon, nag-resign siya. Umalis ng bayan. Kasabay ng pag-alis niya, nawala ang mga anino. Tumigil ang pagkasira. Pero hindi nawala ang pakiramdam na may naiwan. Noong kabataan ko, umakyat kami ng mga kaibigan ko sa tore ng simbahan. Sabi nila may multo raw doon. Nakita namin siya. Isang lalaking nakabarong, walang mata, at halos buto na ang mga daliri. Simula noon, hindi na ako muling umakyat. Ayon sa caretaker, ang multo raw sa tore ay dating tagapag-alaga ng simbahan na tumalon doon. Hindi lahat ng namamatay, sabi niya, ay umaalis. Bago mamatay si Father Manuel, tinawag niya ako. "May mga kaluluwang nagbabantay dito," sabi niya. "At may mga kaluluwang naniningil." Ibinigay niya sa akin ang susi ng simbahan. Umalis ako ng San Roque Alto para magtrabaho sa Maynila. Akala ko tapos na ang lahat. Pero tuwing dumadaan ako sa simbahan, kahit saan, ramdam ko ang tingin. Bumalik ako minsan sa amin, nakatayo pa rin ang simbahan, tahimik, luma. Sa gilid ng mga puno, may isang lalaking nakaputi, kumakaway. At sa unang pagkakataon, kumaway ako pabalik.